Bongbong Marcos? Magre-resign ka ba? O tatawag ka ng snap election? Dalawa na lamang ang option mo para ma-regain mo ang integridad mo, ang dignidad mo, at para kung gusto mo pang makuha ang mandato mo. Bongbong, wag mo na kaming lokohin. Wala kang ibubuga, sabi ni Solita Monson. Kaya wag ka na magpilit dyan na ang picture sa'yo ng taong bayan, ceremonial president ka lang. Hindi nila alam kung sino nagdidesisyon sa likod mo. Nako, napakalupit pong akusasyon yan mga kareaksyon. Kung totoo man yan, naku po, nakakatakot po yan. Kung hindi po si Bongbong Marcos ang tinatawag nating nagpapaandar o tumitimon o nagmamaneho sa ating gobyerno, sino? Sino po? Tamba ba? Palaka ba? Si Aimee ba? Sino? Nabanggit din minsan ni VP Sara na kabilang siya doon sa mga Pilipino kasi may lumalabas sa survey na okay sa mga Pilipino na humarap ang pangalawang Pangulo sa impeachment para malinawan malinawan sa naturang issue. Pero nakikita niyo po kaya game si VP Sara na maipagpatuloy kung itong impeachment trial dahil nakikita din niya na lamang siya dito at maaring yung mga naninira sa kanya, lalo na sa administrasyon, may masamang epekto na maidudulot sa kanila, Kado. Yan nga ang sinasabi. Bakit umiiwas ba si VP Sara sa impeachment? Hinaharap naman niya. Tapos doon sa survey na nilabas nila, nagtanong sila ng mga question na, yung mga question loaded tapos sinasabi ba nila, hindi ba dapat tumigil na si Sara sa pag-criticize sa polisiya ng gobyerno? He's an elected official. He's not a member even of the party. Umalis na siya sa party ng mayoriya. Right now, the status of Sara is an independent. Wala siyang political party. So he's not under even the moral ascendancy of whatever moral ascendancy the president has. He's not even under the moral ascendancy or any moral ascendancy that the Speaker of the House has or any political party or any partisan group. She's an independent person. Why are you depriving? Kaya yung pattern ng deprivation of expression of speech natin nagiging polisiya na yan ang administrasyon na ito. For which I heard, ang magkakaroon ng impeachment proceedings na ifa-file sa 20th Congress ay hindi si VP Sara. There is now a group that is just waiting for July 1st. And they will file as soon as the new Congress takes office, they will file an impeachment proceedings against the President himself. No? Yan ang dapat pag-usapan na ngayon. Ito kay VP Sara, tapos na itong pahina na ito Itong episode na ito, tapos na ito. Huwag na natin ipilit ito dahil wala na tayong magagawa sa loob at labas ng batas. Wala na tayong magagawa dito. Technical TKO na ito by June 30. Now, sabi ko nga kanina, since hindi naman ito pwede i-take up sa 20th Congress because it will necessitate a refiling in Congress, then it will be brought to the Supreme Court because only one impeachment per year can be heard by a particular Congress. Ngayon, ano ba ang tunay na survey na dapat natin pagtuunan ng pansin? Hindi ba itong 2025 elections? Ano ang naging pasya ng sambayanang Pilipino? At ito, hindi ito demonstration, hindi ito protest, hindi ito another EDSA, hindi ito rally. Ito ay
desisyon ng sambayanan officially through the ballot. Ano ang napatunayan natin dito sa balotang ito? That the Alliance sa Bagoong is only capable of producing one candidate as a winner according to the general election, at ito ay si Lito Lapid. Pangalawa, doon sa late absentee voting, 90% ho ng registered for LAV ay bumoto. Ni isang kandidato ni Marcos, pati si Lito Lapid, ay hindi nagwagi. Zero ang alyansa Bagoong. So anong message na nakukuha natin sa sambayanan dito? Buksan natin ang ating kaisipan. This is a referendum on the first 3 years administration of President Marcos. And according to Solita Monson, wala na raw pag-asa dahil wala siyang pinakita for the first 3 years. Ano ang magiging base natin na meron siyang ipapakita for the next 3 years? At ito hindi survey, ha? Ang mga survey, 1,200 lang. Ang sample, 2,500 lang. Pinakamalaking survey na alam ko. This is 90% of 50,000. Ano ibig sabihin ng 90%? 45,000 late absentee voters, most of which belong to the armed forces of the Philippines and the Philippine National Police, expressed their decision. Kaya nililigaw tayo ng Pangulo dito sa kanyang courtesy resignation ng gabinete, ng lahat ng nasa executive, etc., etc. Pero 3 araw pa lamang nakakalipas in-announce ang courtesy resignation, ay sinabi niya na hindi niya gagalawin yung economic team niya. Bakit ano ba ang number 1 problem ng bansa natin ngayon, kundi ekonomiya? Kung totoo na siya is looking for a reconciliation not only with the Dutertes and with the people of the Philippines, itong Pulse Asia survey says that 72% ang economic concerns ng Pilipino. Bakit hindi niya pinagtuunan? So ano ibig sabihin? The economic policies of this government will continue. So the problems will continue. Yung mga nanggurgur kay former President Duterte na ngayon ay may kaso sa ombudsman, ni-retain niya ang 2 Rimulya. Ang Marbil nandiyan pa, at ang kanyang tinalaga na PNP chief ay yung West de Cochillo niya, si Nicolas Torre. Ewan ko kung i-retain niya si Marcos Lacanilao. Pero itong mga taong ito naharap ngayon sa ombudsman on charges of the Senate for grave abuse of authority. Niretain yan lahat yan. So ano ang pagbabago na nakikita natin napipinto under a Marcos administration? Wala. Ano hinihingi ng tao? Ang hinihingi ng tao, Jade at Atmar, hindi courtesy resignation ng cabinet, hindi courtesy resignation even of the GOCCs. Ang hinihingi ng tao is the courtesy resignation of President Ferdinand Marcos Jr. Yan ang inaabangan ng mga tao na is expressed in the ballot, hindi survey. Certified by the COMELEC. At ang sample, 45,000 persons. Hindi lamang 1-2, hindi lamang 2-5. That is a national survey by itself. So, sa aking pananaw, just like his father lost his mandate in 1984 and 85 and sought a snap election, kung gusto pa ni Presidente Marcos Jr. na magtuloy ng 3 taon
dapat tanungin yan sa taong bayan and he should call for a snap election. Kung hindi siya magre-resign. Ngayon, kung magre-resign siya, mas maganda a peaceful transition of power from the president to the vice president. But if he will insist, by virtue of what is in our history as a president, then he should get a new mandate from the people through a snap election. And this is the very essence of why we created the 1987 Constitution. Yan ang prioridad ngayon. Yan ang dapat pag-usapan ngayon. Itong mga same old na ito. Sila pa rin nakikita natin. Wala na nga tayong tiwala dyan. Hindi ba sabi ng SWS, negative 10 ng net trust rating ni Presidente Marcos? So under what legitimacy is Marcos still insisting to be the President of the Philippines? Yan ang mga question, no? Na napipinto ngayon. Dahil kukurikin ko si General Browner, hindi kudeta ang nangyari. Ang nangyari po is formally 45,000 people, most of which are AFP and PNP, have already withdrawn their support by not supporting any of the senatorial candidates. Yun po yung mga local absentee voters na tinutukoy po dito ni Ado ang pangalan nito, Paglinawan. Yun po yung mga local absentee voters, mga kareaksyon, na talagang tinibag si Bongbong Marcos sa kanilang hanay. Mga kareaksyon, nakikita po natin na marami na po nagko-complain sa katayuan ng ating gobyerno ngayon, pero nagbibingi-bingi, nagbubulag-bulagan itong Bongbong Marcos na ito. Of Marcos. And I would like to introduce that, a new term in the political discourse that is reflected in my column in AsianCenturyPH.com. AsianCenturyPH.com. Hindi po yan, General Browner, kudeta. Yan po ay coup le peuple, the coup of the people. At ano ang aking jurisprudence? Ano ang aking precedence? The 1986 EDSA Revolution, where the armed forces of the Philippines went over the head of the commander-in-chief, went over the head of the president. And instead of protecting the president, the armed forces of the Philippines and the Philippine National Police protected the people. Naulit pa yan noong 2001 when the armed forces of the Philippines through one general expressed its withdrawal of support for the sitting president. But in that case, nag-constructive resignation si Erap. Hindi na siya tumawag ng stop election. Umalis na lang siya at nag-assume na ang kanyang vice president. So that is the only choice of President Marcos now. Bongbong, wag mo na kami lokohin. Wala kang ibubuga, sabi ni Solita Monson. Kaya wag ka na magpilit dyan na ang picture sa'yo ng taong bayan, ceremonial president ka lang. Hindi nila alam kung sino nagdidesisyon sa likod mo. According to Jaime Marcos, si Lisa Araneta Marcos daw, kakuntsaba si Martin Romualdez ang nagpapatakbo ng bansang ito. Aba, wala kaming kinalaman dyan. Ng taong bayan ay walang kinalaman dyan. Ikaw ang inelect ng taong bayan, hindi si Lisa Araneta Marcos, ni walang posisyon si Lisa Araneta Marcos sa gobyerno, at ang Martin Romualdez ay kinatawan lamang ng wala pa yatang 100,000 botante mula sa Leyte. So, yung konsepto ng people power here is expressed in the coup le peuple. The coup of the people. It's a popular uprising, peaceful.
So mamili ka na, Bongbong Marcos. Magre-resign ka ba? O tatawag ka ng snap election? Dalawa na lamang ang option mo para ma-regain mo ang integridad mo, ang dignidad mo, at para kung gusto mo pang makuha ang mandato mo. Reaction TVPH nagbabalik. Reaction. Napakaganda po ng mga pag-uusapan natin ngayong mga kareaksyon. Mantagin po ninyo, nagre-reklamo po ang mga kongresista kung bakit parang hindi na magkakaroon ng tinatawag na impeachment trials. Impeachment trials sa Senado. Pero ang malaking katanungan mga kareaksyon, nagkaroon ba ng impeachment trials sa Kongreso o basta-basta na lang nagkaroon ng botohan? Di ba unfair naman? Kung sa Kongreso hindi ka nagkaroon ng impeachment trial at nagbotohan lamang at wala ng pagdinig, bakit sila ngayon ay naghahanap ng impeachment trial dyan sa may Senado kung ang kagustuhan ng Senado ay magbobotohan din na katulad ng ginawa ng mga kongresista? Ito po yung ano dito, ang katibayan Ito po. Sara Zimmerman Duterte, and consistent with our rules, I move that the Secretary General be directed immediately to endorse the same to the Senate. There is a motion to direct the Secretary General to immediately endorse to the Senate the impeachment complaint, having been filed by more than 1/3 of the membership of the House, or a total of 215 members. Is there any objection? The Chair hears none. The motion is approved. The Secretary General is so directed. The session is suspended. Ayan po mga kareaksyon, nakikita po natin nagpapalakpakan yung mga makabayad black. Si Saldana, anong pangalan nito? Si Saldana, si Manuelita, si Brosas, si Castro, nagbubunyi po sila dyan mga kareaksyon. Bagamat 215 House member ang pumirma sa impeachment complaint, hindi man lang nagkaroon ng pagkakataon na madinig o magkaroon ng hearing dyan sa may Kongreso sa pag-impeach kay BP Sara Duterte. At ngayon mga kareaksyon, ang malaking katanungan, kung ang kagustuhan ng Senado ay magkakaroon na lamang ng botohan, kung matutuloy ba ang impeachment trials o hindi, bakit sila ngayon ay nagre-reklamo? Kung may sarili silang rules dyan sa Kongreso na last 2 minutes na lang ang inintay nila, magsasara na ang Senado, ay dinala pa po nila. Dinala pa ng Secretary General ng Kongreso sa Senado na kung saan ito po ang naganap mga kareaksyon. Ito po ang nangyari Mamaya panonoorin po natin kung ano talaga nangyari dyan. Pero ito po ang nangyari pagkatapos may proklama na impeach na po si BP Sara sa may Kongreso. Yan po ay 2 months or 3 months ago. Ito po. Ayan po si Castro, Brosas, Manuelita. Ayan po. So ipinadala po yan dito sa may Senado. Majority Floor Leader. Mr. President, before we adjourn, may I remind our colleagues that there is a standing resolution, resolution number 21, entitled Resolution Authorizing All Regular Standing Committees, Oversight Committees, and Special Committees of the Senate to conduct hearing, meetings, and consultations during every recess of the Senate to have continuity in the process of passing pending proposed legislations and to conduct investigations on issues of national interest to aid in crafting relevant legislation. At this juncture, Mr. President, I move that we adjourn the session until 3 o'clock in the afternoon of Monday, June 2, 2025. So move, Mr. President. There is a motion. Win. Is there any objection?
Anti-climactic kayo. There being none, session is adjourned until 3 o'clock in the afternoon of Monday, June 2, 2025. Thank you, Mr. President. Thank you to our staff and Senate employees. Mabuhay ang Senado. Doon pa lang mga kareaksyon nakita na po natin na ang ginawang kagaguhan nila dyan sa mababang kapulungan upang ipadala ang article of impeachment dyan sa Senado na last 2 minutes na sinadya po nila na bago ang halalan ay naisiguro nila magkaroon ng hearing upang ang mga kandidato ng PDP laban ay hindi magkaroon ng pagkakataong mangampanya. Ngunit subalit datapwat, hindi po ito na isakatuparan ng mga kongresista dahil ang mga senador ay nag-adjourn at hindi po dininig ang article of impeachment hanggang June 2. Pagpalo po ng June 2, mga kareaksyon, wala pa rin nangyaring pagbasa o pagtalakay sa article of impeachment at iniintay na naman po nila ang June 11. Ngayon mga kareaksyon, pakinggan po natin ito po mga kareaksyon, ay dinadahan-dahan natin kung ano talaga ang nangyari, kung bakit sa tingin ko ay nabwisit si SP Escudero, si Senate Majority Floor Leader Villanueva at 10 ng kanilang maraming kasama sa Senado na itinuturing ng ni Tambaluslos na kayang-kaya niyang maloko o igoyo o mauto ang Senado na gusto niyang magkaroon ng paglilitis sa kasalukuyan ng halalan o kampanya. Hindi po na isakatuparan yun dahil hindi po pumayag ang pamunuan ng Senado na hindi mag-adjourn at magkaroon ng impeachment trial. Ito po, pakinggan po natin to. Verified impeachment complaint against VP Sara is namin the Senate. Ang tanong ng marami, bakit, why the Senate went on break last night without tackling the verified impeachment case against VP Sara? Well, una, yun ang schedule namin. Alam niyo namang lahat yun. Na huling araw namin kahapon, magbe-break talaga kami at magre-resume matapos ang halalan sa June 2. Walang rason para magbago o baguhin yun kahapon. Napakinggan ko si Myla kahapon, si Myla. Tinatanong si Senator Pimentel, bakit daw walang nagtanong? Sasagutin ko yun. Trabaho ko bilang Senate President, sagutin, o presiding officer, sagutin anumang katanungan na ibabato sa plenaryo. Pero hindi ko trabahong tanungin yung mga miyembro kung bakit hindi sila nagtanong at anong nasa isip nila, ba't hindi sila nagtanong. Fact is, walang nagtanong dahil hindi pa naman officially informed ang Senado, ang plenaryo, kaugnay sa paghahain ng impeachment complaint dahil dadaan pa ito sa isang proseso sang-ayon sa rules at practice at procedure ng Senado kaugnay ng mga impeachment complaints. So sir, mali yung impression na parang may napag-usapan ba na huwag itong itackle sa Senate? Walang caucus na naganap, walang usapang naganap sa pagitan ng mga miyembro ng Senado kaugnay nito o kaugnay ng anumang bagay. Bago kami nag-adjourn kahapon, nung Martes, nung Lunes, kahit nung nagdaang linggo, wala kaming pagpupulong na formal kaugnay nito. So what will happen now on the articles of impeachment? As Senate President, it's your call, di ba sir? So what is your plan? Isa-isayin muna natin. Sang-ayon sa rules ng Senado, kapag kami inihaing articles of impeachment or complaint or resolution of impeachment sa Senado, the Senate President, nakalagay sa rules namin, shall take proper order of the subject of impeachment. And ano bang ibig sabihin ng shall take proper order of the subject of impeachment? Hindi ng impeachment complaint, hindi ng impeachment, but the subject of impeachment. Ang ibig sabihin, kailangan isaayos muna ng Senate President ang Senado para sa pag-conduct ng isang pagdinig o trial. Sasagutin ko rin yung isang napakinggan kong abogado na tila eksperto din daw sa mga bagay na ito. Sabi niya, the Senate shall immediately, ayon sa kanya, sabi ng Constitution, proceed with trial. Busin na lang ng konti, pero parang hindi niya nabasa yung saligang batas. Walang sinabing immediately ang saligang batas. Ang sinabi ng saligang batas ay shall forthwith proceed with trial. Ayan, kung babalik tanawan natin, bago ko sagutin yung tanong, Sally, kukumpletuhin ko na para... Okay. Kung babalik tanawan natin,
May inihain na impeachment complaint noon, noong 2011, laban kay Ombudsman Mercy Gutierrez. Inihain nyo ng March 23. Nag-adjourn ang Senado ng March 26. Walang ginawa ang Senado noon. Nagsimula ang trial May 19. Mahigit kulang-kulang isang buwan ang lumipas dahil magre-recess din sila noong mga panahong yon. Kung maalala nyo, impeachment ni dating Chief Justice Corona, ng yumaong dating Chief Justice na si Corona. Final ang impeachment complaint ng December 13, nag-trial po sila January 19. So kung susuriin nyo, base sa President yung salitang forthwith, hindi naman po ibig sabihin nun, kinaumagahan, agad-agad, dali-dali. Mahigit 2 buwang inupuan, pinag-aralan, binasa, tiningnan ng Kamara yung mga impeachment complaint na nakabinbin. Mahigit 2 buwan, hindi finorward ng Secretary General ang impeachment complaint sa tanggapan ng Speaker para i-refer sa plenary at sa Committee on Justice. Magkatabi lamang naman ang kwarto tulad sa Senado ng Secretary General at ng Speaker, ang Secretary ng Senate at ng Senate President. Bakit naman kami bigla sasabihan gumalaw, umakto agad sa loob lamang ng ilang oras? Kung nagpa-banjing-banjing sila gawin ito, siguro wala naman silang basihan ngayon na madaliin kami, lalo na nasa huling araw na ng sesyon. Yan pinadala sa amin, halos mag-aalas 5 pa ng hapon. So, bilang katugunan, gagampan na namin ang aming tungkulin na pwedeng magawa habang recess, kabilang na ang pag-review ng rules ng Senado sa impeachment dahil kailangan po itong i-update. Halimbawa, yung pagkakaroon at requirement ng judicial affidavits, yung pagkakaroon ng provision at procedure para mag-hearing sa harap ng commissioner, yung pagkakaroon ng matatag at malakas na pre-trial procedure para swabe na at hindi na komplikado at magulo yung trial proper. Ito ay mga bagong procedure sa rules of court na pumasok bago po namin itinalaga yung aming rules of impeachment noon na kailangan po namin baguhin. Pangalawa, kailangan pa rin pag-aralan siyempre ng Secretary General ng Senado, ng Secretary ng Senado, yung impeachment complaint mismo. Tinanggap lamang namin yung kahapon. So dun sa nagsasabing, bakit hindi agad-agad binabasa mo ba? May trabaho po kaming kailangan gampanan. Halimbawa, sang-ayon po kasi sa e-commerce law, sa e-gov, pwede naman maglagay ng e-signature. Hindi ba? Sa resolution, sa bill, sa committee report. Pwede ang e-signature dahil hindi po yan verified. Subalit, ang complaint or resolution on impeachment, verified po yan. Pinanumpaan dapat yan sa harap ng Secretary General ng Kamara. Susuriin pa po isa-isa ng Secretary ng Senado yung mga pirma kung e-sig ba yon o wet signature. Bawal po ang e-sig. Dahil kailangan pinanumpaan ito. Paano ka manunumpa sa harap ng SecGen kung inutos mo lang yung opisina mong i-affix yung e-sig? Meron naman pong app, gagamit kami ng iba't ibang app para makita at malaman kung e-sig nga ba siya o wet signature. Para matiyak na yung bilang talaga ay sapat dun sa 1/3 para mag-comply dun sa direct filing sa Senado. Mga halimbawa lamang ito na mga dapat pang gawin at gampanan ng Senado. At bilang panghuling sagot, para mag-convene ang impeachment court, kailangan may sesyon ang Senado. Para manumpa ang impeachment judges, kailangan may sesyon ang Senado. Bagaman ang trial pwede mag-proceed kahit na recess, tulad ng nangyari kay dating at yumaong Chief Justice Corona. Dapat ito'y masimulan, makonvene at mapanumpa ang mga judges kapag may sesyon. So kung may mangyayari mang aksyon o kaganapan kaugnay nito, yan ay mangyayari sa June 2, pag-resume ng Senado, matapos ang eleksyon at pasyayan ng mayoriya ng Senado kung aamyendahan ba yung rules, ano ilalagay sa rules, i-authorize ba tulad ng nasa rules of court ngayon na suppletorily applicable, na pwedeng mag-hearing habang recess dahil may 12 senador pa namang maiiwan.
natatawid hanggang 2028 pa ang termino, kabilang ako. 12 lamang naman ang matatapos ang termino. Gagawin ba yung parang sa rules of court? I'm only citing examples na i-autorisa yung 12. Parang hearing before a commissioner. Natanggapin lamang yung ebidensya. Ito'y court of record naman kasi. Ibig sabihin, kahit na wala pa at hindi personal na narinig yung ebidensya, mababasa naman. Ngayon nga may video pa. Sir, yung Sana natugunan ko yung iyong katanungan. Sir, Bagaman mahaba. Sir, yung normal course of events na hindi kayo pwedeng mag-impeachment trial dahil naka-adjourn yung session. Pero according to Senate Minority Leader Coco Pimentel, may tinatawag siya na extraordinary situation na pwede niyong i-waive yung rules at kung acceptable to everyone, pwede pa rin kayo mag-conduct ng impeachment trial kahit naka-break ang session. Pwede na, gaya ng sinabi ko, ginawa yan noong panahon ng impeachment ni dating Chief Justice Renato Corona. Tumuloy yung impeachment trial bagaman nag-adjourn na ang Kongreso at ang Senado. Nasa rules namin. Hindi na kailangan maging extraordinary pa. Pero ulitin ko, kailangan nasimulan at sinimulan ang trial ng may sesyon dahil kailangan mag-convene ang impeachment court ng may sesyon. Walang sariling buhay ang impeachment court, hiwalay sa Senado mismo, sa plenaryo ng Senado. Kinakailangan ng plenaryo ng Senado para masimulan ang impeachment court. So sir, it is better ba kung na-submit ng House of Representatives earlier a few days before ng adjournment para may time kayo na na-actionan sa That is water under the bridge. It's not for me to decide or pass over the wisdom, absence, or lack of it on the part of the House in filing it a few hours before we adjourn. Mas marapat siguro sila ang matanong kaugnay niyan. Pero ko, hindi naman siguro makatarungan o tama na pagkatapos nilang upuan ito ng ilang buwan. Biglang pwersahin, pipilitin at sasabihan kami ng sino mang galing sa Kamara na, huy, bilisan nyo, aksyonan nyo, ano ba kayo? Hindi. Hindi ganon at hindi ako papayag din nun. Ang impeachment process para sa akin, hindi mahalaga kung pabor kayo o kontra, hindi mahalaga kung ma-acquit o ma-convict. Ang mahalaga para sa akin, bilang tagapangulo ng Senado, maging maayos ito, sang-ayon sa batas, credible, kapanipaniwala, at magagawad ng hustisya. Pabor man yun sa opinion ng mas nakararami o konti o hindi. Considering yung mention nyo ng mga possible scenarios, sir, can we say na walang mangyayaring impeachment trial during the break or mahirap? Wala. Legally, it cannot be done. So legally, it cannot be done, again, as I said, because the impeachment court was not convened. The impeachment complaint was not referred to plenary for there to be a basis for the impeachment court to be convened by the Senate sitting as a legislative body. Hindi muna as an impeachment court. Alright, no? Malinaw na malinaw po yun mga ka-reaction na kung umihiling po ng madali ang tinatawag nating impeachment trial sa Senado, bakit doon sa Kongreso hindi po nagkaroon ng trial? Hindi po nagkaroon ng pagdinig. Basta't pirma na lang, bilis natin. Last 2 minutes, pirma. Dalhin doon sa Senado. Ganun ang ginawa. Pero pagdating sa Senado, gusto nila, ayaw nila ng pirma, ayaw nila ng ibasura na yung impeachment. Gusto nila, hearing ang gusto nila. Naku, ito po, panggampunan to. Yung 1-year bar rule ng ating 1987 Constitution. Ang nakasaad naman doon, yung lower house natin, they cannot initiate, hindi maaring simulan ang impeachment proceedings laban sa kaparehong opisyal, the same official, more than once within a period of 1 year. 1 year. So, hindi ko alam, paintindi lang sa amin kung ano yung mga crucial na dito, na mga petsa. Kasi nga, December 1, filed yung first impeachment complaint. Tapos, si House Secretary General Reginald Velasco, hinintay pa niya. Well, there was a delay, di ba? Yes. Hinintay yung pangalawa, hinintay yung pangatlo, hindi na dumaan sa Committee on Justice. Yung fourth was transmitted in February. So, yung pag-question po,
para lang without going into the merits of the case. Para hindi naman tayo makotet. Ipaintindi lang po sa amin yung stand nung legal counsel ni VP Sara kung paano po nila yung pinanghahawakan nila na ito po ay labag dun sa one-year bar rule ng 1987 Constitution given the dates of the filing of the impeachment complaints and when it was transmitted to the Senate, no? February na. Well, naiintindihan natin yung attempt ng camp ni VP Sara na palabasin na labag na ito sapagkat napakarami ng complaint. Unfortunately, meron na ho kasing jurisprudence dyan na yung complaint na tinutukoy, yung one-year ban, isang impeachment complaint lang within a year, ang ibig ko sabihin yan, yung nai-submit either sa Committee on Justice at pinag-usapan nila ito at pinadaan sa boto sa lower house. Yung mga nauna, yung mga sinabit ho kasing impeachment complaint last year, nakatatlo na ho yan, hindi ho naman na-i-refer sa Committee on Justice. Hinintay ho kasi ng Secretariat ng lower house na sabi kasi meron pang iba. So, natural lang ho naman and it is wise for them. Kung maraming complaint yan, tignan na lang natin lahat para i-consolidate sa isa. So tama ho naman yan. That's for efficiency. So isa lang ho ang umabot sa Committee on Justice at hindi na nga ho dumaan dun sa pag-hearing sapagkat mismo ang House plenary by more than two-thirds vote. One-third vote lang kailangan. Two-thirds vote na nga. Pinirmahan nila yung pang-apat na complaint. Yun ho yung complaint na tinutukoy kung titignan natin yung provision and isang complaint lang in 1 year. So wala ho namang tinabag. Sa Constitution din ho kasi, pwedeng yung complaint dadaan sa Committee on Justice o pwede rin yung complaint diretso na sa plenary at pagbobotohan nila. Yun ho ang ginawa ng House. So yun ho yung sinubmit ng February na hindi inaaksyonan ng Senado. So medyo mahirap ho na sabihin na more than one complaint na yan sapagkat defined na ho kung ano yung ibig sabihin ng filing of complaint. Meron ng jurisprudence yan. Paliwanag lang natin, yung jurisprudence, Attorney Cayosa, correct me if I'm wrong, yung jurisprudence na binabanggit, kapag meron ng decided case, lalo na ng Korte Suprema, may ruling, parang law of the land na, ganon. Tama ho yan. Sa ating konstitusyon, yung mga desisyon ng Korte Suprema na naging penal na ay yan automatic part of the law of the land. Ayun. So unless yan ay babalik ta rin nila, yun ang batas. Kaya nga pag tinatanong nyo kami mga abogado, siyempre yun ang aming isasay. Kasi but of course, kagaya ng ginagawa ng mga abogado ni VP Sara, siguro kaya nga inakyat nila sa Supreme Court ito para baka sakaling magbago isip ng Supreme Court o kaya merong compelling reason for them to change an earlier jurisprudence. So far, wala ho naman. Hindi pa ina-action yan. Okay. Sa kauna-unahang pagkakataon, isang vice-presidente ang na-impeach ng Kamara. Na-turnover na sa Senado ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Pero dahil huling araw na ng sesyon, kailan posible magsimula ang impeachment trial? Saksi, si Tina Panganiban Perez. There is a motion to direct the Secretary General to immediately endorse to the Senate the impeachment complaint, having been filed by more than one-third of the membership of the House, or a total of 215 members. Is there any objection? The chair hears none. The motion is approved. The Secretary General is so directed. The session is suspended. Sa huling araw ng sesyon, in-impeach ng Kamara. So nakita po natin doon na impeach na si VP Sara at palakpakan po itong mga makabayad block. Oo, yung bayad muna.
Yung mga makabayad black, palakpakan po sila, no? Panandalian sila po ay nagtagumpay. At ngayon, sila ay iyak. Is suspended. Sa huling araw ng sesyon, Norte Representative Sandro Marcos, wala naman sa lista nag-endorse sa impeachment complaint. Sobra yan sa kailangang 102 o 1. Sa huling araw ng sesyon, in-impeach ng Kamara si Vice President Sara Duterte matapos 250 na kongresista ang nag-endorse sa impeachment complaint. Sobra yan sa kailangang 102 o 1/3 ng lahat ng kongresista para hindi na ito dinggin sa Kamara. Sa listahan ng mga pumabor, nanguna ang pangalan ni Presidential son at Ilocos Norte Representative Sandro Marcos. Wala naman sa listahan si Pampanga Representative Gloria Arroyo na kilalang kaalyado ng mga Duterte. 7 batayan ang tinukoy sa ika-4 na impeachment complaint na inendorso ng mga kongresista. Una na riyan ang bantang binitawan ng bise sa isang live broadcast laban sa Pangulo, First Lady at House Speaker kung papatayin daw siya. May kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta at si Martin Romualdez. No joke. No joke. Kasama rin ang paglustay umano ng pangalawang Pangulo sa confidential funds ng Office of the Vice President at ng Department of Education noong siya ang kalihim nito. At ang pamimigay umano ng regalong pera sa ilang opisyal ng DepEd na may kinalaman sa procurement. Kasama rin sa articles of impeachment ang umano'y hindi maipaliwanag na yaman ng bise. Binanggit din ng murder at conspiracy to commit murder, kabilang ang kaugnayan umano ng Vice President sa extrajudicial killings sa Davao City noong mayor pa siya. Pati ang mga hakbang umano ng bise na naglalayon daw makapag-destabilize ng gobyerno. Isa sa mga binanggit doon ang pagdalo niya sa Maisog Rally, kung saan binatikos ng ama niyang si dating Pangulong Duterte, si Pangulong Bongbong Marcos. Tulad ng pagsasabing hindi marunong maging presidente ang nakaupo at ang pahayag na ito. Imagine myself cutting his hand. Huling batayan sa impeachment, ang mga kinilos at sinabi raw ng bise ay pagpapakita ng pagtataksil sa tiwala ng taong bayan at pag-abuso sa kapangyarihan na patunay raw na hindi siya angkop na maglingkod sa gobyerno. Si Vice President Sara ang unang vice-presidenteng na-impeach sa kasaysayan. Pero hindi pa siya maaalis sa pwesto dahil kailangan pang magsagawa ng paglilitis ang Senate Impeachment Court. Ang 3 impeachment complaints na inihain noong Disyembre laban kay Vice President Sara Duterte ay hindi na itatransmit sa Senado, kundi sa archives na lang ng Kamara. Mula sa Kamara, dinala ang articles of impeachment sa Senado. Base sa rules of impeachment ng Senado, si Senate President Chis Escudero ang magpe-preside sa impeachment proceedings. Kasama ang iba pang senador, tatayo silang mga judge sa impeachment court. Kabilang si Senador Bato de la Rosa, na kaaliado ng mga Duterte. I'm not denying that I am identified with the Dutertes. But then again, a decision will be made once I have studied the articles of impeachment at saka yung takbo ng trial. Political pa rin ako. Nag-adjourn na ng sesyon ng Senado at hindi na talakay ang tungkol sa impeachment complaint laban kay VP Sara. Ayon kay Senate Minority Leader Coco Pimentel, posibleng sa pagbabalik ng sesyon ng Kongreso sa Hunyo, matalakay ang tungkol dito. Pwede rin daw amyendahan ng rules at mapaaga ang pag-convene ng impeachment court. Kung mag-meeting ang mga senators, the will of the majority will be factored. So, depende kay Senate President yan how he wants to handle the situation. Sa normal course of events, mukhang sa June pa.
Kasi very extraordinary yung sinasabi ko. 11 kongresista ang bubuo sa prosecution team para sa impeachment. Sinisikap ng GMA Integrated News na makuha ang panig ni Vice President Duterte kaugnay ng impeachment pero wala pa siyang opisyal na pahayag. Pero noong Disyembre, sinabi niyang mabuti na rin at naihain ang mga impeachment. Hinala ni Senator Amy Marcos mismong administrasyon ang ayaw daw na matuloy ang impeachment trial ni VP Sara Duterte. Nauna sa balita live si News 5 correspondent ng Senado, si Mian Los Baños. Mian, paano yan? Totoo po yan, ha? Totoo yan. Napapansin natin ngayon na nakikita po ng administrasyong ito na wala namang pag-asa talaga manalo ang impeachment trial. Ay ginagamit na po nila si Tolentino, ginagamit na po nila yung mga kaalyado nila para maipahinto na itong impeachment na ito. At pinipilit naman ni Pimentel at parang okay din kay Cayetano at saka kay JBRC ito na matuloy ang impeachment. So ibig sabihin, hindi po natin alam kung talagang ano ang pakay ni Pimentel, ni Cayetano, ni Alan Peter at saka ni JBRC ito na kung bakit na dapat mag-convince sila bilang impeachment court at impeachment judges. Hindi po natin alam kung ano talaga. Baka gusto lang nila mapahiya ang administrasyong ito. Pero mga kareaksyon, kung ikaw ang tatanungin, okay ba sa iyo na maumpisaan ang impeachment? O ibasura na lang? O pagbotuhan na lang kung matutuloy o hindi? Katulad ng ginawa ng mga kongresista na nagbotuhan lang, walang hearing na naganap, walang pagdinig, walang pagbasa, basta boto ka agad at ipinadala ka agad yung article of impeachment na inupuan nila ng 4 na buwan. Ano po sa tingin ninyo? Matutuloy ang impeachment o magkakaroon ng hearing at ma-acquit si VP Sara? Paki-comment po sa comment section. Sabi ng presidential sister. Hi Bok, magandang hapon sa iyo. Naniniwala nga sa Senator Amy Marcos na hindi lang yung mga senador na maka-Duterte gaya nila, yung mga galing sa Duterte block, ang gustong ipabasura yung impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Tingin niya, baka daw o duda niya, baka maging mga taga-administrasyon ayaw na ring ituloy ang impeachment trial na yan dahil mukhang kapos sa boto para daw ma-convict si VP Sara. Yan ang paniniwala ni Senator Amy Marcos. At tingin din daw niya may ilang mga senador na parehas ng paniniwala sa kanya bagamat hindi na niya inisa-isa o pinangalanan ang mga ito. Bok, narito yung bahagi ng pahayag ni Senator Amy Marcos. Pakinggan natin. Mismo yung admin, sa palagay ko, interesado na mawalang bisa na yan. Kasi kinakabahan din na matalo. Aminin natin. Di ba mas mahirap, mas nakakahiya kapag nagkaroon ng paglilitis at matalo? Ang akin lamang, ang duda ko, hindi lamang ang sinasabi o tinatawag na mga Duterte ang interesado sa pag-dismiss. Ang pakiramdam ko, mismo ang administrasyon ay may mga grupo na nagsasabi na wag nang ituloy at baka mapahiya lang sa numero. Pero Bok, balitang-balita kahapon yung umikot na draft resolution para ipabasura yung impeachment complaint. Ilan bang draft ang nakaabot o umikot dyan kay Senator Amy? Sa press conference si Senator Amy Marcos kanina, Bok, sinabi niya umabot sa 3 yung nakita niyang draft resolution hanggang kahapon. Biro nga niya, parang nagmumukha na raw group effort yung nangyayari dyan sa resolution na yan dahil kanya-kanyang input daw yung ilang mga senador. Mismo si Senator Amy daw, meron siyang input which is yung sa kanya, Bok, paliwanag ko lang. Wag lang daw sanang questionin yung sinasabing bagal ng Senado sa pagtakel ng impeachment case ni Vice President Duterte. Sabi niya, gusto niya ring sitahin, questionin yung validity ng pag-akyat ng Kamara ng impeachment complaint mula sa kanila papuntang Senado. Kasi sabi niya, 4 yung impeachment complaints, bakit yung pang-4 lang inakyat? Inupuan din daw ng 2 buwan at sa huling araw ng sesyon ng Pebrero, doon lang din inangat sa kanila. So bakit sila lang daw yung sinasabing nag-delay? Mismong Kamara naman daw, dinelay din daw yung proseso ng impeachment proceedings na yan, Bo. Kung sakaling gumulong pa rin ang impeachment trial, nakapag-usap na ba si Amy kay VP Sara? Yes, Bok. Nakapag-usap si Senator Amy Marcos at Vice President Sara Duterte at sabi niya wala naman daw request na ipatigil yung impeachment trial, nakaambang impeachment trial laban sa kanya. At ang sinasabi rin daw ng bise, mag-ingat-ingat dapat si Senator Amy sa pagsasalita niya kaugnay sa impeachment case niyan dahil siya ay tatayong senator judge. Oras na matuloy yung impeachment trial na yan. Sabi rin daw ng bise, handa siya anuman ang mangyari. Narito muli yung bahagi ng pahayag ni Senator Amy, Bok, pakinggan natin.
Abogado yun, hindi yan pag-uusapan. Alam niya, magiging huwes ako eh. Hindi nga, ako nga inaawat eh. Ay, magdahan-dahan ka, mag-judge ka dyan. Ano naman ang sabi ng ibang mga senador? Bukod kay Senator Amy Marcos, nagkaroon din ng press conference kanina si Senator G.V. Ejercito. Sa kanya, sa gitna ng mga ingay, kaugnay dyan sa impeachment case na yan, tuloy ba o hindi, sabi niya, duty ng Senado na itakil yan. So dapat kahit anong mangyari, dapat talaga mag-proceed sila, mag-convene sila as impeachment court. Sabi niya kung dati ayaw niya ng impeachment trial dahil lalo lang magkakagulo-gulo, divisive yan. Sabi niya ngayon, dapat ituloy. Sabi niya, i-present yung mga ebidensyang kailangang i-present. Maski sa Senator Coco Pimentel, meron din siyang statement na sinasabi niya, pinaabot niya sa ating mga membro ng media. Sabi niya, unconstitutional na i-dismiss yung impeachment complaint na yan. Dapat ituloy yung trial, ilabas ang ebidensya, bigyan ng pagkakataon yung na-impeach na opisyal na idepensa ang kanyang sarili, Bok. Okay, live na ulat mula kay Mean Los Baños. Sa ilalim po ng Senate rules, talagang hindi yan mangyayari, no? Dahil nga meron tayong Senate Rule number 44 na anumang unfinished business or agenda ng previous Congress cannot be tackled and cannot be set forth as a part of the agenda of the new incoming Congress, or in this case, yung bagong roster ng mga senador natin. Usap-usapan po ngayon, Prof, yung impeachment nga laban kay Vice President Sara Duterte. Ang Senado, kinakalampag ngayon dahil sa mabagal daw na aksyon. Ano ba ang inyong masasabi hinggil nga po dito? Well, actually, binanggit ko na to before, no? I think dito rin sa SMNI na talagang magkakaroon talaga ng legal and constitutional stumbling block dito ang 20th Congress if they're going to push through with it, because this will run counter to the very rules that the Senate actually promulgated. Ito nga yung Senate Impeachment Rule number 44, no? Na kung saan ang isang unfinished business from a previous Congress cannot be carried over to the new Congress, no? So I think maliwanag yung sinasabi ng rules, no? And if they're going to continue with this at kung ilalaban nila to, maaring magkaroon talaga ng legal loophole or technicality which might render the entire impeachment proceeding as futile exercise, no? Kasi nga merong mga technical issues, no, na kinakailangan talaga silang i-resolve. So I think right now, what the Senate President is saying is just right, no, na talagang merong kailangan muna silang resolbahin. At maganda yung binabanggit ng ating Senate President that they are not beholden to the members of the lower house, and that the pressure that is being given unto them is definitely not warranted at this point in time, no? Kasi nasa kanila na yung bola, no? So technically, tama naman yung binabanggit ng ating Senate President. Opo. So ibig sabihin po, valid po yung reason ni Senate President Chis Escudero na iurong itong pagbasa nga ng Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte on June 11 at yung pagpa-prioritize doon sa mga mahalagang panukalang batas nga dito, Prof. At walang sinasabing delay dito sa ginagawa po o sa pag-aksyon dito nga sa impeachment laban kay Vice President. Yeah, hindi ko nakikita yon, ano. And in fact, even if they start it nung June 2, no, I don't think they will be able to finish it until June 30, no. Alam naman natin na mahabang proseso ang impeachment, no. Hindi ito basta-basta natatapos lamang kaagad-agad. And so even if they started it, if there was no change in the agenda, I think they will still not be able to finish it on the 30th. You know, now, given that, I think tama rin naman yung binanggit ni Senate President Chis Escudero that they need to also give way to other important legislative measures, ano, especially nga itong mga incoming senators natin for the 20th Congress. Alam mo, medyo nanggigigil yan magpakitang gilas, ano, and I'm sure that they already have a lot of legislative measures on their agenda
na gusto nila talagang isulong at syempre gusto nilang ipakita sa taong bayan. Pero all of these things maaaring maisang tabi, no, kapag nagsimula na naman yung impeachment. So I think tama rin naman na sana mas pagtuunan natin muna at this point in time yung mga issues na kinakaharap ng ating bayan. Hindi ko sinasabi na wag na nating gawin ng impeachment. This is also important so that once and for all, magkaroon ng finality, magkaroon ng linaw at magkaroon din ng magandang avenue ang ating ikalimang Pangulo na ilahad lahat-lahat at sabihin kung ano rin naman yung kanyang saloobin, yung kanyang depensa dito sa kaso na inaakusa laban sa kanya. But then again, at the end of the day, we also need to see na ang dami nating problema na kinakaharap. At maganda siguro na mapagtuunan natin yung paggawa ng mga batas nasasaklaw din naman dito sa mga issue at mga usapin na to at mga suliranin na kinakaharap natin. Opo, considering po dito sa mga nabanggit po ninyo, may natitira na lamang yata, kung hindi ako nagkakamali, 6 na plenary session ang mga senador ditong 19th Congress, Prof. Sa tingin ho ba ninyo ay may pagpapatuloy ito, matutuloy po ito, may tatawid from 19th Congress to 20th Congress? Yun nga po hindi sa ilalim po ng Senate rules talagang hindi yan mangyayari, no? Dahil nga meron tayong Senate Rule number 44 na anumang unfinished business or agenda ng previous Congress cannot be tackled and cannot be set forth as a part of the agenda of the new incoming Congress, or in this case, yung bagong roster ng mga senador natin. So, ang mangyayari dito is they might be asking that this impeachment complaint be dismissed, no? And they might be asking the Congress to file another impeachment complaint dun sa lower house. Unfortunately, the Constitution also says that in a year, you can only file an impeachment complaint once. So, isang beses lang yung verified impeachment complaint na iaangat sa Senado. So, ibig sabihin, kung na-file na itong verified complaint na to noong February, as we know it, ibig sabihin, in a span of 1 year, hindi sila po pwedeng magsampa ulit. So, kung maaari silang magsampa, kung hindi ito didinggin ng 20th Congress, ito ay po pwedeng isampa next year na. Opo. So, yun yung mangyayari dito. Kahit pa idudulog itong complaint na ito sa Supreme Court, Prof? Well, that will test yung tinatawag nating separation of powers, because the impeachment, as we know it, is a purely prerogative that is vested in the Congress, particularly in the Senate. So, yung maaari nilang gawin yon as a legal recourse if they really want to pursue with it. Pero yun nga, titignan din naman dito ng Korte Suprema kung ano ba talaga yung maaaring labagin nito, hindi lang doon sa rules and procedures ng Senado, kundi doon sa Constitution natin as a whole. And if there is something na medyo nilalabag talaga nito sa ating saligang batas, definitely I think the Supreme Court will rule against the continuing of this impeachment trial. Your thoughts naman po, Prof, doon sa draft reso ni Senator Bato de la Rosa na naglalayong ibasura nga itong impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte? Well, I think this is a way by which Senator Bato de la Rosa is saying that this is a futile, useless exercise kasi nakita naman natin na talagang hindi ito po pwedeng mag-proceed. So, kumbaga parang gusto lang naman yan tuldukan na yung usapin ng impeachment, at least for now, at least for this year, dahil talagang walang mangyayari, and just set our eyes and priorities to some other things, kasi mahirap ipilit kung hindi pa naman talaga po pwede, and siguro ang mali rin naman dito, hindi ko masasabi na yung Senado ang mali, I think yung lack of foresight ditong nasa Kongreso, when they filed it, when they tried to immediately file the complaint dito sa Senado, hindi nila nakita, number one, yung timing, yung pagkakaroon natin ng elections, yung maaring maging kahinatnan ng elections. I think medyo may lack of foresight doon,
what they could have done is they could just have simply waited, no, na matapos itong halalan and then makapasok yung bagong kongreso before they filed it, no. And in this case, siyempre hindi na nga po pwedeng mangyari yun kasi nga tapos na. And yun yung yun yung nakikita ko rito basically. So I think what Senator Bato de la Rosa is trying to tell us here is siguro tapusin na natin. Huwag na nating pakabain pa kung wala rin namang kapupuntahan. Let's set our focus on some other things. Kaya naman dito mga kareaksyon, hindi na po alam ang gagawin ng administrasyong ito kung itutuloy o hindi itutuloy ang impeachment. Mismo po nga Senado, hindi po natin alam kung itong si SP Escudero ay nakikiramdam lamang na kung merong pupuntahan na magigilty si VP Sara, ma-acquit o ano man ang magiging resulta ng impeachment trial, o kailangan pa ba magkaroon ng impeachment trial kung unang-una, kung nararamdaman po ni Escudero na wala namang bilang o number para maging guilty si VP Sara sa impeachment trials, ay siyempre hindi naman po bobo si Escudero na itutuloy pa nila yan, di ba? Pero mga kareaksyon, sa tingin po ba ninyo mga kareaksyon, marami pong ginagawa ba ang administrasyong ito, gumagawa ba ng paraan upang hindi siya mapahiya? At itong si Tambalustos naman, 10 ng kanyang mga kasamahan, nararamdaman na po nila na ang kapangyarihan nila ay pawala na. Nararamdaman na rin po ng Malacanang ni Bongbong Marcos na ang kanyang kapangyarihan ay palaos na. At ang parating po ngayon si VP Sara, lalong-lalo na po, ito pong si SP Escudero, Villanueva, Subiri, Tulpo, at yung 12 senador na kung saan siguro mga 8 o 9 sa kanila ay re-electionist. Kaya mga kareaksyon, napakalupit po ng nangyayari ngayon sa ating gobyerno na nakakalimutan na po natin ang tunay na issue na kinaharap po natin, katulad ng GAA, katulad ng mga perang kinuha nila sa mga ahensya ng gobyerno, katulad ng PhilHealth, katulad ng yung problema sa bigas, sa pagkain. Napo-focus po ngayon ang taong bayan dito sa impeachment. At nakakalimutan na po natin ang maraming kapalpakan at maraming paghihirap ng mga tinatawag nating madlang people o simpleng mga mamamayan, mga ordinaryong Pilipino na naghahanap ng upang makaraos araw-araw. Kaya mga kareaksyon, ito bang impeachment ni VP Sara na gustong tapusin na ng Senado at maghintay na naman ng 1 taon para ma-impeach o makapagsampa ng impeachment si VP Sara, ay para yatang ginagamit pa nila upang mailigaw ang atensyon ng taong bayan na kung saan mga kareaksyon, ang tunay na problema natin ay hindi po ang impeachment. Ang tunay na problema natin ay yung issue na kinaharap ng bawat Pilipino bawat araw. Mga kareaksyon, yung GAA nakalimutan, yung pagpapalipad sa Pangulong Duterte o pagkidnap sa Pangulong Duterte. At marami pa pong iba mga kareaksyon, yung build na nahinto na sana ay ipinagpatuloy na lang. Kung wala siyang alam gawin, sana ipinagpatuloy na lang yung build. Anyway mga kareaksyon, malaya po kayo mag-comment sa comment section kung sa tingin ninyo matutuloy pa ba ang impeachment o hindi na. I-comment po niyo sa comment section. Hanggang sa muli, Reaction TVPH, syukran, God bless you all. Duterte, Duterte, Duterte. Heto na. Yung about kay Bato at kay Torre, o totoo yun, magkaiba sila. Kahoy ka, bato yun. Ayun lang. Oo. Tsaka ito, may parinig ito si Torre doon sa I don't know kung sino pinaparinggan niya doon sa sinabi niya, kapag ikaw inutusan kang gawin ng trabaho, gawin mo trabaho mo. Kasi pag hindi mo yan ginawa, may gagawa niyan para sa'yo. Yun na nangyari sa kanya May mga inalok na mga general na gawin itong trabaho para lusubin ang Kingdom of Jesus Christ, tumanggi. So natatanging si Torre lang talaga ang naglakas ng loob para gawin ito. At siguro, alam na natin nahanda na si Torre sa anumang consequences na mangyayari dito. Kasi sinabi niya nung nandiyan sa na pwede siyang mamatay sa ginawa niyang ito. So, ibig sabihin, malaking risk talaga yung ginawa niya at alam niya yon sa sarili niya. Kaya nga, tuwang-tuwa siya ngayon Hindi magkamayaw ang kanyang kasiyahan dahil siya ay naging PNP chief, no?
kilala nyo na ba si Boy Boy Asukal? Uy, Boy Asukal. Sino yan? Oo, Sino yan? Bakit? Boy Asukal. Nilalanggam ngayon sa iba't ibang social media platform. Si Boy Teka lang, Asukal. tanong ko partner, anong asukal? Ano siya? Asukal na expired. Nangingitim na. Ito bang tinutukoy mo, partner Jay, ay yung bagong promote? Ay, oo. Yun yung sinasabi ko ngayon. Yan lang lagi ko nakikita sa mga social media platform. At ang malupit pa dito, mga partner, hindi lang kayo JC member ang mga nag-share ng mga ginawa niya, na ginawa niyang kabulastugan sa Pilipinas kung bakit siya naging chief PNP. So talagang talagang pinuputakti siya ngayon. Mas matamis pa sa Mas matamis mukha siyang mapait, pero matamis siya sa pangungutya ng mga tao ngayon. Yan. So, ibig sabihin, mukhang mapait kasi medyo di ka kaya-aya yung kulay. Hindi kaya yung kulay. Pero, sweet siya dahil pinag-uusapan siya ngayon ng taong bayan, hindi lang dito sa Pilipinas, kundi maging sa iba't ibang panig ng mundo, lalo na yung mga OFW, na talagang mga tunay na nagmamahal sa bayan. Dahil yan, at ngayon, nakikita natin sa social media, yung pakikibahagi ng ating mga kababayan, hindi lang ng mga miyembro ng KOJC, kundi pati yung mga iba't ibang netizens natin na ibinabahagi sa kanilang mga platforms, itong mga ginawa ni Torre dyan sa Davao City, pati yung sa KOJC, to be exact. And syempre itong kidnap kay Pangulong Duterte. Pero ang pinakamalala dito at marami kasi nasaktan itong KOJC. Ito sigurado ko na nagdala sa kanya sa pagiging PNP chief niya, parang AJ. Oo nga eh. At kitang-kita na natin ngayon yung mga kababayan talagang mulat na sa nangyari dito sa Pilipinas. Kumbaga hindi na sila nagpapadala dun sa mga tinatawag natin na maling news na ginagawa. Kagaya ng sinabi ni Marcos ni Marcos Jr. na wala ng baril ang mga pulis diyan, pero kitang-kita naman natin na nakatayo pa doon at natutulog pa sila doon sa KOJC. So dito sa mga bagay na to, wala na silang maitatago. Kumbaga, yung ilaw, nakafocus na sa kanila. Kahit anong gawin nilang pagbabaganda o pagpapabango sa sarili nila, wala na talagang magagawa. Alam na ng taong bayan kung gaano sila kadumi. Pero ang creepy. Alam niyo kung bakit? Bakit, partner? Kasi maiisip mo na wala sa katinuan si Torre. Kasi yung mga pinagsasabi niya doon, yung mga tumatagos-tagos daw si Pastor sa dingding. Tumatagos si dingding, alam mo, magikero. Tapos yung heartbeat doon sa ilalim ng school na binutas na, nagbutas nga sila. So ang daming kapalpakan, pati yung mga imbornal, binubuksan nila kasi nandun daw yung heartbeat. Hanggang dun sa may taniman ng KOJC sa mga petchay. Pati yung petchay po ito totoo po ito. Petchay, yung puno ng kamatis, heartbeat po niya ni Torre doon sa KOJC compound. Sobra talagang kami ay naano sa kanya, pinagtatawanan talaga siya namin na noong mga panahon. Tapos magugulat tayo, isa ng ganap na PNP chief. Pero may panaginip ako dyan. Sige, bitawan mo na yung panaginip mo. Baka alam nyo, makalimutan mo hirap ako matulog, pero pag nanaginip, pag ako nakatulog, rekta may panaginip ako dyan. Galing, no? May mga pulis na nanggigigil na kay Torre. Naku! Oo, hindi natin alam kung ano gagawin pero talagang maraming mga pulis na kasi totoo naman, na maraming mga pulis na mas deserve sa posisyon ni Torre ngayon. Kaya yung doon sa panaginip ko, nanggigigil na sila na parang kami nagsusunog kami ng kilay, tapos ikaw nagpapakasarap ka lang. Ay, sarap naman ang buhay ni Torre, no? At actually, itong sinabi ni Mayor Baste na itong pagiging chief PNP ni Torre ay talagang ito ay reward. Ito ay award nga. At sinasabi dito ni Mayor Baste na
Hindi, wala talagang ibang dahilan kung bakit naging PNP chief yan dahil ito ay sunod-sunuran sa kanyang amo. Pero sumagot na si Torre Ano sabi? Sumagot si Torre. Kalmado naman yung sagot niya na... Nagsasalita pala kahoy. Nagsasalita ang kahoy. Akala ko, nagulat nga ako Bigla nagsalita Doon ako tawag-tawa sa damit niya na yan. Hindi bagay Hindi, tsaka alam mo yung parang lumulutang lang yung uniform. Para walang tao. Sabi ni Torre, parang kailangan daw mag-look back or balikan yung pamumuno ng kanyang ama na si Presidente Duterte kung saan meron daw isang general na from 1 star ay na-promote agad, na-promote agad na tawag dito na maging PNP chief, na maging PNP chief at yun. Sa tingin ko, ang tinutukoy niya dito ay si Senator Bato de la Rosa. Pero ito naman, ang sa akin, doon sa sagot ni General Torre na now PNP chief, si Senator Bato de la Rosa ay hindi inutusan ni Pangulong Duterte na gumawa ng kung ano-ano, 'di ba? Gumawa ng kung ano-ano, na manggulo ng simbahan, hindi siya inutusan na mangidnap ng tao. Yung pagkakatalaga ni Senator Bato de la Rosa ay sa tingin ko ay doon yan sa mga achievement na nagawa niya bilang isang pinuno ng pulis. Yun ang tingin ko doon. Magkaiba kasi kayo Magkaiba kasi kayo ni Senator Bato de la Rosa. Kasi yun ang sinasabi niya. Yun ang parang ipinamumukha niya sa taong bayan na bakit si Pangulong Duterte may promote din naman na isang PNP chief na 1 star lang. Yun nga, ang pagkakaiba doon, si Senator Bato ay hindi inutusan na manggulo ng isang simbahan, hindi inutusan ni PRRD na mangidnap ng dating presidente. So magkaiba kayo. So yun ang tinatawag natin na promotion based on merit. Dahil yung promotion na yon ay nakita siguro ni Pangulong Duterte dahil doon sa kasipagan at talaga namang trabaho ni Senator Bato de la Rosa na doon ay pulis, lalo-lalo na dyan sa Davao. Magkasama sila Kaya alam ni PRRD kung ano ang kalidad ni Bato de la Rosa. Hindi katulad ninyo. Ngayon lang naman kayo nagkakilala ni Marcos. Okay, partner. Alam nyo ba na ano ko yan? Sa sobrang bad trip ko dyan kay Torre, na panaginipan ko yan. Ito talaga. Panaginip na naman. Oo, nanaginip ko. Magaya ka sa panaginip. Panaginip ko, yung mga vlogger daw, iniisa-isa niya na. Kumbaga, iisa-isahin niya na. Ano niya na, pupuntahan niya sa isang lugar. Tapos yung pag binasa mo yung warrant of arrest, nakapangalan sa'yo. Pero hindi doon sa lugar na nandun ka. Diba? Halimbawa, pag may warrant of arrest, kailangan yung lugar kung saan ka nakatira, kung saan ka nakatira, dapat nandoon. Pero kung wala ka doon, hindi mabisa yun. So parang ganun ang gagawin niya. Parang wala na siyang pakialam kung baga bahala na kayo. Parang ganoon pa rin. Ginawa niya kay Pastor. Diba? Na hindi naman kay Pastor nakapangalan. Pero, yun ang tinutugis nila. Yun ang pinupuntirya nila. So, hindi malabong mangyari yan ngayon. Kasi itong ang nagawa niya na noon na hindi pa siya PNP chief. Paano pa ngayon na mas malakas na siya? Diba, mga partners? Tsaka ang ang nakakatakot dyan. Kasi diba, may binitawan sa salita na paramihan ng huli. Yan ang napag-usapan natin nakaraan. Dito kasi sa pag-promote or ni Torre, una-una niya, ang unang niyang ginawang achievement, yung ginawa niya sa KOJC. So ang nakakatakot dito, baka gawin din ito ng ibang mga kapulisan. Hindi lang sa KOJC sa iba't ibang relihiyon sa Pilipinas. Hindi lang relihiyon. Sabihin na natin na komunidad. Kahit sabihin na natin. Sabihin na natin talaga kasi eto kasi alam nyo, pinakamahirap na gawan ng katarantaduhan ng isang relihiyon. So doon tayo po talaga doon talaga tayo mag-stick doon sa relihiyon na baka yung ibang mga kapulisan talagang mas abusuhin pa nila yung iba pang mga relihiyon para lang makuha yung mga ganitong parangal kay Torre. Kasi ang bilis ng nangyari kay Torre, no? So ayun nga, kagaya nga ng sinasabi ko, isa sa mga napanaginipan ko na si Torre lang talaga ang pumayag sa mission na
salakayin, guluhin, bulabugin ng KOJC compound sa dinami-daming pulis na kinausap doon, si Torre lang ang pumayag. Kasi nga hindi nga rin talaga nila kayang gawin. Kasi kung yung masabi ko nga, kung yung mga Hapon, mga Kastila, hindi nagawa to sa mga relihiyon, sa mga simbahan natin, na ganyang pangbabastos, si Torre at ng administrasyong Marcos lang ang nakagawa niyan. Kaya nga nakakatakot dyan, baka ito ay gayahin ng ibang mga kapulisan sa ibang mga relihiyon. No? Kaya medyo nakaka-alarma talaga itong mga nangyari na to. At ito pa, ang pinakamalungkot pa dito, may mga namatay. Diba? May mga namatay, tapos gagawin mo nga, Chief. Parang ano talaga. Tsaka yung about kay Bato at kay Torre, o totoo yun, magkaiba sila. Kahoy ka, bato yun. Ayun lang. Oo. Tsaka ito, no, may parinig ito si Torre doon sa ano. I don't know kung sino pinaparinggan niya doon sa sinabi niya, kapag ikaw inutusan kang gawin ng trabaho, gawin mo trabaho mo. Kasi pag hindi mo yan ginawa, may gagawa niyan para sa'yo. Yun lang nangyari sa kanya May mga inalok ng mga general na gawin itong trabaho para lusubin ang Kingdom of Jesus Christ, tumanggi. So, natatanging si Torre lang talaga ang naglakas ng loob para gawin ito. At siguro, alam na natin nahanda na si Torre sa anumang consequences na mangyayari dito. Kasi sinabi niya nung nandiyan sa na pwede siyang mamatay sa ginawa niyang ito. So, ibig sabihin, malaking risk talaga yung ginawa niya at alam niya yon sa sarili niya. Kaya nga, tuwang-tuwa siya ngayon Hindi magkamayaw ang kanyang kasiyahan dahil siya ay naging PNP chief, no? So, pero ang taong bayan, kahit saan mo tingnan anggulo, yung majority ng taong bayan ay hindi pumapabor dito sa promotion na ito. So ito yung the most hated promotion in the history of the PNP dito sa Pilipinas. At yung kanina na sinabi ni Jay na yun nga, paramihan ng huli, pumalag nga dyan ang Commission on Human Rights, no? Pumalag ang Commission on Human Rights kasi baka mangyari yung mga kota-kota system, no? Kasi pagka yung ibang mga pulis ay nakakota na at yung ibang mga pulis ay hindi pa, baka mamaya ang mangyari, baka maabuso ang kapangyarihan ng mga pulis at magkaroon nga ulit itong katulad itong warrantless arrest at ang sasabihin sa iyo, huhulihin ka at sa husgado ko na lang magreklamo. Yun ang nakakatakot dyan, parang RJ. Tsaka ang isa pang nakakatakot, yun nga yung sinasabi ni partner Jay, yung ginawa niya sa simbahan Kasi ang laking ang laking kabastusan niyan. Okay na tayo na magkakaiba tayo ng paniniwala, magkakaiba tayo ng relihiyon. Kung ano pinapaniwalaan mo, gagalangin ko 'yan. Yes. Ganun ka rin sa akin, galangin mo. Pero yung ginawa ni Torre, isang malaking kademonyuhan talaga kasi talagang pinasok nila yung simbahan at hindi lang pinasok, binaboy pa na napakalinis. Isang lang 'yan. Hindi mo alam kung sinapian ba siya o dahil lang sa nasilaw sa kapangyarihan o nasilaw sa kayamanan kaya nagawa niya yan, di ba? Kasi walang taong gagawa niyan. Parang inaano mo na rin ng Diyos Although magkakaiba tayo ng paniniwala, pero pag sinabi mong simbahan yan, dapat galangin mo. Yes. Tsaka ang saklap, PNP chief ka, ang taas ng posisyon mo. Kung ano yung taas ng posisyon mo, gano'n naman kaliit ng respeto ng tao sa'yo. Nakakalungkot lang. Para sa akin kung halimbawa ako yun sa katayuan ni Torre ngayon, sa tingin ng iba, pag sinabing PNP chief ka, iba ka. Pero eto si Torre, wala talaga. Kung ano yung taas ng posisyon niya, napakaliit ng respeto sa kanya. Kaya siguro pamilya niya nga lang talaga ang proud sa kanya. Eto kasi si Torre, mas mahalaga sa kanya yung power kaysa doon sa credibility. Eto nakikita ko dito Hayaan mo na, hindi naman na natin makakain yung credibility na yan